Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Sa video na ito guys is i-share ko sa inyo or i-update ko lang kayo tungkol sa aking pag-a-apply bilang isang domestic helper sa Singapore. Lumabas na yung result ng aking medical and yes, pasado ako sa medical dahil ako ay fit to work. So, tinawagan ako ng agency nung Webes and pinagre-report nila ako para gawin yung mga documents, kung ano yung mga ipapasa. And, actually, nung tinawagan ako ng agency ng Webes, hindi ako nakapag-report ng Webes dahil ako ay nag-apply sa ibang agency. Pero, dahil nga undecided pa rin ako, parang medyo itinutuloy ko ang Singapore dahil nga ako ay nagtitraining na ako guys. Pang 2 araw na ako nagtitraining sa TESDA. Kailangan ko pa rin mag-training ng TESDA kahit ako ay ex-abroad na dahil ma-expiration pala ang TESDA guys, yung certificate sa TESDA. Dapat sa loob ng 5 taon marirenew mo siya para hindi siya na-expired. So dahil nga ako ay 7 years nang hindi nagtatrabaho sa abroad, expired na yung aking TESDA, kaya naman mag-training ulit ako. 15 days na mag-training. So, sa loob ng 15 days na yon, gumugulong na yung proseso ng aking pag-a-apply bilang isang domestic helper sa Singapore. Kasi yung aking documents is naka-upload na sa Singapore, which is nasa internet na siya. And anytime, pwede akong tawagan ng magiging amo ko kung magugustuhan niya ako bilang isang domestic helper. And meron naman akong choice kung pipiliin ko siya. Basta parehas kaming may choice na mamili. Malaya siyang mamili sa mga domestic helper na makikita niya sa internet na i-upload nung agency namin dito sa Pilipinas. So yung iba doon sa agency na papuntang Singapore, pwede kasi doon mag-stay habang ikaw ay nagtetesda. So, sa loob ng 15 days na yun, pwede kang mag-stay doon kasi meron naman silang accommodation. So, marami kang makakakwentuhan doon guys. Merong tapos na yung kanilang TESDA. Ibig sabihin yung 15 days na training nila is tapos na. And, hindi pa rin sila natatawagan ng kanilang employer. Ibig sabihin, wala pang nakakagusto sa kanilang mag-hire na employer. Kasi, kaming mga aplikante, meron kaming choice kung pipiliin namin yung or kung tatanggapin namin yung ino-offer ng employer. So, meron doon na meron na sana siyang employer. Kumbaga, i-confirm na sana siya, kukunin na sana siyang bilang isang domestic helper niya. And, itong aplikante na ito, hindi tinanggap kasi nga yung ino-offer sa kanya na, kunwari yung gagawin. Kunwari yung ino-offer sa kanya, 2 bata yung alagaan niya. Tapos, mag-aalaga ka pa ng aso. So, inayawan niya yun. So, ngayon, naka-stay na siya doon ng siguro mag-1 month na kasi wala ulit matawag sa kanya. Kahit ako, ganun din naman ang gagawin ko. Kapag may tumawag sa akin na magiging employer and yung ino-offer niya sa akin is hindi ko naman gusto, i-reject ko din siya. Kasi kapag nandun na, wala ka ng choice. Kasi tinanggap mo na eh. Wala ka ng pagpipilian. Kasi kumbaga nag-agreement na kayo doon sa ino-offer niyang magiging trabaho mo doon. Alam ko, makaka-relate kayo sa kapag kayo ay nagtitraining sa TESDA, ang daming kailangang i-memorize. Pag-aaralan mo kasi sa TESDA guys is yung table setting, itong caregiver, itong paglilinis ng sala, itong kwarto, yung paglilinis ng pagpapalit ng bedsheet, ayan. Tapos yung paglalaba, tapos itong pagpaplansya, tapos pagluluto, ayan. Yun yung gagawin mo sa loob ng 15 days. Yun na yung gagawin mo sa TESDA. Kailangan mo siyang pag-aralan. Hindi lang siya basta-basta nakatingin ka lang kasi may trainer. Kumbaga, kahit alam mo na kung paano maglaba gamit ang washing machine, ituturo pa rin sa'yo ng trainer step by step. And lahat kayo na aplikante ay susunod sa kanyang step by step na procedure kung paano maglaba kunwari, kung paano magplansya kunwari. Sinasabi naman ng trainer na alam ko na lahat tayo ay marunong maglaba, magplansya, maglinis ng kwarto, maglinis ng sala. Pero, merong kailangan sundin ang TESDA na step by step na dapat mo ma-memorize yun para makapasa ka o para makakuha ka ng certificate ng TESDA. Okay? So, ang nakakapagpalugaw sa isip namin is yung talagang table setting. Hindi ko talaga, basta,
hindi ko talaga lubos maisip na malulugo yung utak ko sa pag-memorize niyang table setting na yan. Dahil hindi mo naman yan magagamit kapag nasa abroad ka na, guys. Yung table setting na parang pang 5-star hotel na, yung ganun. Yung para kang magsuserve sa isang napakayamang pamilya. Ganon yung tipong pag-aaralan ninyo. Kailangan mong maipasa yun para ikaw ay ipasa ng trainer. Okay? So, ang daming i-memorize. Yung mga baso na yan, yung mga plato na yan, yung mga kutsara, tinidor, kutsilyo, lahat mo yan, kailangan i-memorize. Ang sakit sa bangs. Diyos ko po, Rosie. Tapos yung tipong, yung 15 days na yun, wala kayong ibang gagawin kung hindi magdemo, paulit-ulit yung gagawin nyo, paulit-ulit yung gagawin yung step by step kung paano maglaba, step by step kung paano magplancha. Kasi wala naman kayong ibang gagawin kung hindi i-demo nyo yun ang i-demo. And siguro yung mga last few days na naka-stay ka dun habang training is merong final. Yung final na yun is parang merong instructor ba ang tawag dun, na parang isa-isa kayong iba yung trainer, ayun, assessment ba ang tawag dun, no? Assessor. Yung may hindi yung nagtitrain sa inyo ang mag-a-assessment sa inyo. Kumbaga, pag final na, ibang tao na yung titingin sa'yo kung tama ba yung ginagawa mo. Kunwari, isa-isa, kunwari, 20 kayong aplikante na nag-training. Pagdating ng final day, isa-isa nyong gagawin yung step by step kung paano maglaba, kung paano magplancha, kung paano maglinis ng sala, kung paano magpalit ng bedsheet, at kung paano ang tamang pagsiset up ng table setting. Okay? So, mas nakakakaba kapag yung final na, kasi hindi na yung nagtitrain sa inyo yung titingin sa inyo. Kailangan mong i-memorize yun para siguradong makakapasa ka. Pero sabi niya, kailangan nyo pa rin i-memorize and kailangan nyo pa rin magawa ng maayos, or kailangan nyo pa rin magawa sunod-sunod yung step by step na itinuro niya, kasi siya yung mapapagalitan ng assessor kapag hindi namin na-memorize or kung hindi namin nagawa yung mga step by step doon sa mga paglilinis, doon sa mga table setting, ganon. Okay, so shout out sa mga katulad namin na nalulugaw yung utak sa pag-memorize ng table setting. Okay. So, update ko na lang kayo kung ano pa yung mga step by step kung paano mag-apply bilang isang domestic helper sa Singapore.